Ang bala ko nga lang pala sana ay mangunguha ng pang-ulam, ng tapalang baga. Pero bakit parang nauwi naman sa pangangalakal? So yun na nga guys, for today's video ay magagamit ko na rin sa wakas itong pinadala sa akin ng aking followers, aring buta, at pupunta nga pala kami ngayon sa lalauhan para manguha ng tapalang. Medyo kalmado nga pala ang pag-voice over ko ngayon at gawa na may tao kasi malapit dito sa akin. Baka kapag narinig ako ay sabihin ay parang tanga yun ay nagasalita mag-isa. Nga pala salamat po ulit sa nagpadala nitong bota. Isa nga lang pala ito sa mga pinadala niya. Meron din siyang pinadalang aqua shoes at marami pa nga siyang pinadala na magagamit talaga namin sa dagat at saka sa bahay. Maraming salamat po. So yun na nga, mabalik tayo. Kasama ko nga pala ngayon si Johan at siya nga ang aking taga-video. Hindi na nga pala sana ako magpasama at sanay naman ako mag-isa. Kaya nga lang ang pupuntahan ko kasi ay lalauhan. Medyo nakakapanlaw baga kapag mag-isa laang. Pero kaya ko naman sana pumunta ng lalauhan na mag-isa. Kaya lang sa pupuntahan ko kasi nakakapanlaw dun. Dun kasi madalas may nagpaparamdam. Mabuti pa yun, marunong magparamdam. Ay yung may mga utang kaya. Chares, biro lang. Baka mamaya mapaaway na naman ako niyan. Nga pala kanina pa akong kutkot ng kutkot din sa putikan. Wala man lang ako matamaan na tapalang. Pero may mga nakikita nga akong bagumon at kinukuha ko na rin. At parang may klaro akong makakuha ng tapalang. Nakangalay nga lang pala ang pangunguha ng tapalang at wala kang ibang gagawin dyan kundi magkutkot sa putik o magkadlis baga. At gawa ng hindi mo naman sila makikita at nakabaon sila sa putik. Pero meron din namang iba na nakalabas yung kanilang shell. Tulad nitong isang nakita ko pero hindi mo siya masyadong mapapansin. Kasi hindi naman kalahati ng shell niya ay nakalabas. Kunting-kunti lang yung nakalabas sa putik. Pero sa mga tulad kong ang pagmumukha ay laging nasa lalauhan at hibasanan, kahit pawari ko ako'y nakapikit, ay hindi ko yan makikita, nakapikit ay. Kapag mangunguha ka nga pala niyan, ang gagamitin mo sa pagkadlis ay mga itak, kutsilyo or kahit anong metal. Hindi pwedeng kahoy o kawayan ang gamitin dyan kasi hindi mo mararamdaman yung pagkaltok sa tapalang. Pero hindi naman lahat ng nalagatok ay tapalang. Minsan, ulo yun. Charis, hindi. Minsan ay bato yun o di kaya ay bote. Naisipan ko nga pala manguha na rin tapalang at gawa ng parang namimiss ko baga ang lasa. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapag-ulam ng ganito. At yun naman ang kagandahan nga din sa probinsya, hindi mo kinakailangan gumastos kapag may gusto kang ulamin. Maliban na lang kung manok ang gusto mong ulamin at wala naman yun sa hibasanan at lalauhan. Pag hindi sa kapitbahay ay huwag ka lang pahuli. So bali nandito na nga pala kami sa sinasabi kong nakakapanlaw. Gitna na kasi ito ng lalauhan. Sa hibasanan lang kasi ako hindi panlawin kahit gabi, pero pag dito kahit umaga ay naku nakakapanlaw. Kaya ako pumunta sa lalauhan kapag tabing palaisdaan o kaya ay tabing dagat. Pero kapag dito sa gitna, na kahit saan ka lumingon ay puro kakahuyan na makikita mo. Dati kasi nung dumaan ako dito galing sa panghihibasan, may narinig kasi ako ditong umiiyak na sanggol. Ano naman ang gagawin ng sanggol dito ay wala namang pati ditong bahay. At saka wala namang mga baby dito. Baby face meron. Ako yun. Lako ay pilingon. Baka kasi kapag mag-isa lang akong pumunta dito, tapos habang abala ako sa pangunguha ng tapalang ay nakasakay na pala sa timba ko, anong klase kayang pagtakbo ang gagawin ko? Minsan naiisip ko rin, parang gusto ko makita ng ganun, tapos mabibidyohan ko, para million views. Pero gusto ko sana may kasama ako para may kahati ako sa takot. Dito nga pala ako madalas lagi nakakuha ng tapalang, kaya dito ko talaga gustong manguha. Kaya nga lang mahirap magkadlis dito kasi nga mabuhangin. Kaya naman yung mga tapalang dito halos hindi rin sila nakalubog sa putik. Kaya kapag nangunguha ako dito, hindi lang ako basta nagkakadlis sa putik, nagtitingin-tingin din ako ng mga nakalabas. Medyo mahirap nga lang pala silang makita, pero nakaka-enjoy naman maghanap. Para bang natetesting yung talas ng mata mo sa paghahanap. May nakita nga pala ko ditong 3 piraso, halos magkakadikit lang sila. Halos karamihan nga pala sa mga nakukuha ko ay maliliit pa, pero kinukuha ko na nga. At aalagaan daw ni Johan, meron kasi siyang palaisdaan na maliit. Laruan nila Yasi. Nag-aalaga sila doon ng mga bangkalan, litog, saka yan, tapalang. Natutuwa ako sa kanila kasi na-experience pa rin nila yung mga ganong laro. Kadalasan kasi sa mga bata ngayon, puro cellphone ang hilig. Nagsiselfone din naman sila, pero na-experience pa rin nila yung mga laro sa labas ng bahay. Iba pa rin talaga ang saya ng experience ng mga kabataan ng 90s. Ang sarap balikan ng mga panahon na wala kang ibang iniisip kundi maglaro lang, kumain. Yung pinoproblema mo lang kung paano tatakasan yung mama mo habang kinukutuhan ka. Kung paano mo iiwasan yung hagupit ng hanger. Na kapag naiwasan mo, lalong madadagdagan. Tapos bawal ding umiyak at madadagdagan ulit. Pero kahit nga ganun, pagkalipas ng palo ay bigyan lang ng candy ay bati na ulit. Pero ngayon mo gawin yan sa anak mo, nako, hindi ka uubra at matapang pa sa iyo. Grabe ang mga kabataan ngayon, matatandaan na natatakot sa kabataan. Masyadong agresibo, mainitin ng mga ulo. Nakakatakot na mga kabataan ngayon kasi wala na silang kinatatakutan. Samantalang kami dati, isang sit-sit lang, tupi agad. Pero yun na nga, grabe naman ang istorya na yaan kung saan na napunta. Mabalik tayo din sa inapanguha nating tapalang. May napansin ako dito sa ilalim ng ugat ng pipisik. Ang laking tapalang, ayun no, nakalabas lang. Kung ganyan lang sana halos kalalaki yung mga nakikita ko. Kalahati na siguro sa timba yung mga nakuha namin. Medyo tinatabla na nga pala kami ni Johan ng gutom kaya naman kami ay pauwi na. Kukunti nga lang pala yung mga nakuha ko pero pwede na yan. Nga pala sa ngayon hindi pa ako makapanghibasan at gawa ng laging malakas ang alon, malabo ang tubig. At kapag gayan nga na hindi kami makapanghibasan, kumukuha lang kami ng mauulam may sa lalauhan, palaisdaan o di kaya ay sa ilog. So ganyan ang buhay namin din sa probinsya pagdating sa mga mauulam at hanap buhay. Kapag ganitong buwan wala talaga kami halos hanap buhay sa dagat. Yung ganitong buwan hanggang December taghirap yan para sa amin. Pag-uuling na ang hanap buhay namin kapag ganitong buwan. Abala na kami niyan sa pangunguha ng mga tuyong kahoy sa tabi
tabing dagat. Pero sa ngayon nga hindi na kasi abala na si Papa sa pagbabantay ng palaisdaan. Pinauna ko na nga palang umuwi si Johan at nagtambay pa nga ako dito sa kubo ni Unichan. Tapos nagpunta rin muna ako din sa tabing dagat at namulot ng mga bagay na pwede pang mapakinabangan. Maigi rin aring gawing bahugan ng aso. Noong mga bata pa kami pagkalipas ng bagyo, kagulo kami din sa dalampasigan at nangunguha ng mga plastik at binebenta namin pambaon. Tuwang-tuwa kami kapag nakapulot kami ng mga laruan. Marami nga pala akong mga nakita ditong pinagbunutan ng nyog. Isa rin yan sa mga pinapanguha namin sa tabing dagat paglipas ng sama ng panahon. Bago pa lang yung pinagbunutan, kakakuha lang niyan. Naunahan ako. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong, ayan, basta yan. Maigi rin yan lagayan ng kung ano-ano sa bahay. Kasi nakahambalang laang din sa tabing dagat. Pero yan nga pala sa ngayon ay ginawa ni Papang lagayan ng pako. Tapos itong maliliit na tupper na nakuha ko, ginawa kong bahugan ng pusa. Ganyan nga pala akong klase ng tao. Yung tipo mga itatapon na, itatabi pa yan. Nangihinayang kasi ako sa mga bagay-bagay na pwede pa namang mapakinabangan. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Myla Vital, May Isona Rodgers, Crisnel Soriano, Kat Alarcon, Princess Bersonda, Amber Chanel Belen, Jessa Marie Ilaw, Jan Paulo Vasquez, Jan Cedric Ilaw, Joshua Ilaw, at kay Michael Marasigan. Hapon na nga pala ako nakauwi kaya naman pagdating ko nga sa bahay ay meron ng pagkain. At ako na lang ang hindi pa nagatanghalian. Kaya naman itong mga nakuha kong anta pa lang ay ngayon ko na lang lulutuin para sa hapunan. Ang kadalasang luto nga pala na ginagawa namin dito ay ginagataan, nilalahokan ng gulay. O di kaya naman minsan ay niluluyahan, nilalahokan ng swatanghon. Sotanghon pala. Swatanghon kasi din sa amin ay. Pero ang luto nga na gagawin ko dyan ay luluyahan ko na laang at kakaunti naman. Mas mainam ay may sabaw para magmukhang marami. Hindi ko na nga pala sinama yung bagumon at gawa na mag-iiba ang lasa ng sabaw. And yan nga, konting mekos-mekos lang at ayan, luto na ang ating pang-ulam. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!